Si Light ay lubos na nasaktan at hindi makapaniwala na nakalimutan siya ni Lena matapos lamang ang 3 buwan. Nakatingin lang siya ng walang tibo at nakabukas ang bibig at walang ideya si Aya kung anong problema. Kaya sinubukan niyang pasayahin si Light at nagmungkahi na kumain sila ng pizza. Gumastos na malaking pera si Light para sa pizza kaya kahit na malungkot siya tungkol kay Lena, hindi niya hahayaang masasayang ito. Gayunpaman ay sobrang bilis niyang kumain kaya siya ay nabulunan at sa kabutihang palad ay may nagabot sa kanya ng baso ng tubig para maibsan ang kanyang pagkabulunan. Tumangala siya upang pasalamatan ang taong tumulong ngunit laking gulat niya na makita na si Lena pala ang tumulong sa kanya. Yayakap na sana siya at sisigaw ng pangalan ni Lena kaso tinatakpan ni Lena ang kanyang bibig at sinabing tumahimik siya. Kundi maririnig sila ni Cruz at kumupo si Lena sa mesa at nagpakilala si Aya dahil iyon ang bunang pagkakataon na nakita niya si Lena ng personal. Magtatanong na sana si Lena kung paano naging adventurer si Light sa loob ng 3 buwan, subalit nauna nakitanong ni Light kung bakit naruroon si Lena. Sa totoo lang ay nagtaka rin si Lena kung bakit naroon si Light dahil hindi niya inaasahang makita ito sa guild. Proud na ikinwento ni Light na siya at si Aya ay naging adventurers at ipinaliwanag din niya ang nangyari sa insidente ng skill fruit na nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng pangalawang kasanayan. Tila masaya si Lena para kay Light dahil ibig sabihin nito ay maabot na niya ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay tinanong ni Light si Lena kung kumusta na siya kasama ang S-rank party na Sacred. Ngunit sa ekspresyon ni Lena ay mukhang hindi masaya ang karanasan niya doon. Napilitan lang siyang makipaglaban kasama ang mga random na tao na pinili ng Holy Sister. Kaya pinayuhan ni Lena si Light na lumayo na lang sa Sacred kung gusto niya mag-enjoy bilang adventurer. Hindi pa rin maintindihan ni Light kung ano ang masama sa Sacred dahil marami siyang naririnig na magagandang bagay tungkol sa kanila. Kaya inalala ni Lena ang isang insidente 2 buwan na nakalipas nang harapin ng kanilang grupo ang isang higanteng ahas. Mahina ang mga ahas sa apoy kaya tinutusan ni Cruz ang mage na salakayin ang ahas gamit ang apoy. Gayunpaman ay sumasubra ang mage at nasunog din ang isang kalapit na bukirin at nang sinubukan ni Lena na ituro ito upang maadapan ang sunog. Wala nang pakialam dito si Cruz at wala raw halata ang pagkasira ng bukid at ang trabaho lang nila ay patayin ang ahas at nagawa na nila iyon. Kaya tayan kay Cruz ay wala nang kailangang intindihin tungkol sa mga walang kwentang bagay na tulad ng collateral damage basta't natapos ang trabaho. Sinubukan din ni Lena na ipaliwanag ang sitwasyon sa Holy Sister ngunit mas walang pakialam ito kaysa kay Cruz. Hindi raw mahalaga kung gaano karami ang hari-arian ang masira o kung gaano karami ang ordinaryong tao ang mamatay. Basta maalala sila ng kasaysayan bilang mga bayani at hindi inilahad ni Lena kay Light ang baluktot na pananaw ng kanyang grupo, pero halataan ni Light na hindi masaya si Lena. Kaya inimbitahan niya itong sumama sa kanila ni Aya kung gusto niya. Subalit kahit gustong-gusto ni Lena ang ideya ay may mga dahilan kung bakit hindi siya makakalis sa Sacred at sinabi ni Lena na ayos lang siya. Pero halata ni Light na umiiyak ito kaya alam niya may mali at ayaw lamang ni Lena na madamay si Light sa gulo niya kaya umalis siya sa mesa. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta si Light sa front desk para kunin ang kanyang gantimpala sa pagpatay sa ogre. Binigyan siya ng 10,000 gold pieces na mas maraming pera kaysa sa kahit kailan man niyang nakita, pero sa kabila nito ay hindi siya excited at labis siyang nag-aalala tungkol kay Lena. Alam niyang hindi niya matutulungan ito hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang ginagawa ng Sacred na nagpapastress kay Lena, dahil hindi ito sasabihin ni Lena ng direkta at iminungkahi ni Aya na tanungin na lang niya ng personal si Cruz. Sa loob ng lounge ay kasalukuyang nakaupo si Cruz kasama ang 2 babae at nagkukwento ng mga kwento ng kanyang makapangyarihang laban. Halimbawa ay ikinwento niya ang kanyang pinakabagong laban kung saan hinabon nila ang isang masamang grizzly bear. Sinabi nang ginamit nila ang apoy upang sugpuin ang oso bago niya personal na ibinigay ang huling atake. Biglang pumasok ang receptionist dahil may kailangan itong talakayin kay Cruz tungkol sa kanyang kamakailang misyon. Ang mga tao mula sa nayon kung saan nila natagpuan ang masamang grizzly ay nagsampa ng reklamo laban sa kanya at ayon sa kanila, ang dinamit na fire attack ng Sacred ay naging sanhi ng pagkaubos ng tubig sa kanilang reservoir kaya't ngayon, wala na silang mapagkukunan ng tubig. Agad na binaliwala ni Cruz ang reklamo at gumawa ng palusot at sinasabing ang kaunting collateral damage ay hindi maihiwasan kapag nakikitungo sa napakalakas na halimaw, pero sa totoo lang ay lihim siyang nasisiyahan sa paglikha ng problema para sa makikina dahil iniisip niya mas mababa sila sa kanya. Narinig ni Light ang buong usapan at labis siyang nagalit sa narinig niya dahil alam niyang hindi kailanman isasawalang bahala ni Lena ang mga problema ng mga karaniwang tao. Humarap si Light kay Cruz at iginiit na palayain si Lena mula sa Sacred dahil malinaw na nagdurusa na ito. Ngunit hindi siya sineryoso ni Cruz at tumawag ng seguridad upang paalisin si Light mula sa lounge at agad na lumapit si Aya kay Light upang tanungin kung ayos lang siya. Sinabi ni Light na maayos siya ngunit binalaan siya ng ibang mga adventurer na masamang ideya ang gagalitin si Cruz. Kahit na bastos ito ang pagpapagalit sa kanya ay maaaring magdala ng galit ng Holy Sister at kapag kinamuhian ka ng Holy Sister, tapos na ang karera mo bilang adventurer at kinabukasan. Nagtipon ang lahat ng miyembro ng Sacred sa lounge at abala sila sa pagbubuhat ng kanilang sariling bangko.
Subalit hinihisip ni Lena ang sinabi ni Light tungkol sa pag-alis sa Sacred kung labis na siyang naapektuhan nito. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na ideklara sa lahat na gusto niyang sundin ang kanyang moral na prinsipyo bilang adventurer. Kaya sinabi na aalis siya sa Sacred na epektibo agad. Nagsimula na siya maglakad papunta sa pinto kaso bago pa siya makalabas ay biglang hinaharangan siya ni Cruz. Binalaan niya si Lena na papatayin siya dahil sa panahas niyang pagsusuway at hinawakan ni Lena ang hawakan ng kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit naisip niyang kahit pa mayroon siyang sword saint skill at imposible pa ring talunin si Cruz sa isang laban ng isa sa isa. Napilitan siyang sumuko at binitiwan ang hawak sa kanyang espada at sinampal siya ni Cruz dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Pagkatapos ay nagsimula si Cruz sa isang mababaw na talumpati tungkol sa kung paano niya dapat tiisin ang lahat ng ito alang-alang sa mga tao na maliligtas ng kanilang grupo sa hinaharap. Sinabi ni Cruz kay Lena na kailangan niya magpatuloy sa pagtitiis hanggang sa araw na mamatay siya sa labanan at sa parehong araw. Nakatakdang humalis ang grupo ng Sacred sa bayan at tuluyan ang tinanggap ni Lena ang kanyang kapalaran na mapilitang magtrabaho sa ilalim ni Cruz. Gayunpaman habang paalis sila ng bayan ay hinaharangan ni Light ang kanilang daan. Tinanong ni Cruz kung bakit hinaharangan ni Light ang kanilang daraanan at ipinahayag ni Light na naroon siya upang kunin ang kanyang kaibigan. Sinabi niya kay Lena na siya at si Aya ay nagbabalak manghuli ng mga halimaw at nais nilang isama siya. Pagkatapos ng lahat ay nagbigay sila ng pangako sa isa't isa na magiging adventurer silang magkasama at balak ni Light na tuparin ang pangakong iyon. Naalala ni Lena ang pangako at gustong-gusto niyang sumama kay Light, ngunit wala siyang lakas ng loob na kalabanin si Cruz kaya't hiniling niya kay Light na iwan na lamang siya para hindi ito masaktan. Dahil tinanggihan ni Lena ang alok ni Light ay sinubukan ni Cruz na paalisin na ito. Subalit hindi pa rin sumusuko si Light at sa halip ay idineklara niya na nais niyang hahamunin si Cruz sa isang duelo para sa kalayaan ni Lena at sa una, tinanggihan ni Cruz ang hamon dahil wala raw siyang dahilan para labanan ang isang walang kwentang tao. Ngunit nang sinubukan siyang i-provoke ni Light at tinanong kung natatakot ba siyang matalo sa isang walang kwenta, hindi napigilan ni Cruz ang kanyang galit sa kahihiyan na iyon. Sa huli ay pumayag siyang makipagduelo kay Light at balak niyang gawing halimbawa si Light sa iba, gayunpaman ay naglagay si Cruz ng kondisyon na kapag natalo si Light ay ipagbabawal siyang bumalik sa Adventurers Guild magpakailanman at hindi na siya makakabalik sa lungsod. Pumayag si Light sa mga kondisyong iyon kaso sinubukan ni Lena na kumbansihin siyang umatras dahil naniniwala siyang walang laban si Light kay Cruz sa isang sword fight. Hinugot ni Cruz ang kanyang espada at naghanda ng atake subalit bago niya ito gawin ay sinuri siya ni Aya gamit ang kanyang kakayahan. Binalaan niya si Light na si Cruz ay may taglay na Godspeed skill at isang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na mapalapit sa kalaban halos agad-agad. Sinabi niya kay Light na kailangan niya mag-ingat dito. Inihanda ni Light ang kanyang espada at upang gawing patas ang laban ay sinabi niya na ang kanyang mga kakayahan ay not master at sword god. Ngunit hindi naniwala si Cruz dahil imposible raw na may isang tao na may dalawang kakayahan at sa isang iglap. Dinamit ni Cruz ang Godspeed upang agad nalapitan si Light at kumatake. Halos hindi makita ni Light ang paparating na atake ngunit nagawa niya harangin ito at sunod-sunod na umatake si Cruz. Dahilan upang mapilitang magdepensa si Light dahil hindi niya matapatan ang bilis ng mga atake nito at sa kalaunan ay nagawa ni Light na lumikha ng kaunting distansya mula kay Cruz. Pero sandali lang ang distansya iyon dahil biglang lumitaw si Cruz sa likod ni Light at tinuhan siya sa tagiliran. Kahit saan sa battlefield hanggat nasa saklaw ng kanyang kakayahan na kaya lumitaw ni Cruz doon sa isang iglap. Ibig sabihin ay wala nang ligtas na lugar para kay Light at hinamin ni Light na sobrang lakas ni Cruz ngunit tumanggi siyang sumuko. Sumugod siya upang umatake pero sa kasamaang palad ay naiwasan ni Cruz ang kanyang atake bago ito tumama. Habang wala sa balanse si Light ay winasak ni Cruz ang kanyang espada at sa pagkasira ng espada ni Light, halos tapos na ang laban pero dahil mapagbigay si Cruz sa araw na iyon ay inalok niya si Lena ng isang kondisyon. Patatawarin niya si Light kung ipapangako ni Lena ang kanyang walang hanggang katapatan sa kanya habang buhay. Ngunit sinabi ni Light kay Lena na hindi niya kailangang mag-alala at dahil makakahanap siya ng paraan upang manalo sa laban. Kahit na natatalo si Light sa ngayon ay nagpasya si Lena na magtiwala sa kanya at naniniwalang kaya niya manalo sa laban na ito anuman ang mangyari. Naihiritan na si Cruz sa kanilang pagiging walang galang kaya't plano niyang patayin si Light sa susunod niya atake. Wala pa ring espada si Light kaya tumingin siya sa paligid upang maghanap ng pamalit. Nakakita siya ng walis sa isa sa mga nanunood at nagpas siyang hiramin ito at naisip ni Cruz na minamaliit siya ni Light at sa isang banda ay tama siya dahil pwede namang hiramin ni Light ang espada ni Lena. Gayunpaman ay may buong kumpiyansa si Light na kaya niyang talunin si Cruz gamit ang walis na iyon. Hinisip niya ang walis bilang espada at maghanda para sa mga atake ni Cruz at dati ay natatalo si Light dahil masyado siyang nakatingin sa mga dilaw ni Cruz. Ngunit ang sword god skin niya ay nagbibigay sa kanya ng kamanghamanghang reflexes. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon siyang hayaan ang kanyang katawan na kumilos ng kusa at umatake sa tamang sandali. Salamat sa pagbabago ng kanyang estratehiya at agad na nakarespond ang katawan ni Light na makapasok si Cruz sa kanyang saklaw. Ginamit niya ang walis para hampasin si Cruz sa mukha ng sobrang lakas na dahilan upang maitulak ito papunta sa isang pader na gawa sa ladrillo. Si Cruz ay napalipad at sumubsob sa malamig na sahig at opisyal ng si Light ang nanalo sa kanilang duelo.
Upang gawing malinaw ang punto ay humarap si Light sa iba pang miyembro ng Sacred at sinabi sa kanila na kung susubukan nilang guguluhin sila na muli ay kakaharapin nila siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Lena at sinabi na malaya ka na. Muli niya inimbitahan si Lena na sumama sa kanyang grupo at masaya itong tinanggap ni Lena at 1 linggo na ang lumipas mula sa duelo ni Light kay Bruce, ay hindi gaanong nagbago ang mga bagay at patuloy pa rin niyang pinalago ang kanyang mga kasanayan, ngunit ngayon ay kasama na niya si Lena kaya mas masaya siya. Si Lena naman ay naghanda ng tanghalian para sa lahat at habang kumakain ay tinanong ni Lena si Light tungkol sa mga sugat na natamo nito habang nakikipaglaban kay Bruce. Sinabi ni Light na magaling na siya at handa nang sumama kay Lena sa isang misyon, para sa kanya ay tila ito ang katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit may isa pang problema ay paminsan-minsan ay dumadalaw kay Lena ang isang kinatawan na ipinadala ng Holy Sister. Sa nakaraang linggo ay sinusubukan ng kinatawang ito na kumbinsihin si Lena na makipagkita sa Holy Sister upang talakayin ang kanyang desisyon na iwan ang Sacred. Ngunit sinabi ni Lena na wala nang kailanang pag-usapan dahil walang makakapagpabago ng kanyang desisyon. Sa kasamaang palad dahil kinasasamaan nila ng loob ang Holy Sister at sila ngayon ay target ng kanyang galit, dahil dito kapag pumunta sila sa guild upang pumili ng misyon na tama ay binibigay sa kanila ay puro mahihirap at hindi kanais-nais na trabaho, tulad ng pagbatay ng mga daga sa imbonal. Mababa ang bayad sa mga trabahong ito kaya't magiging mahirap ang kanilang kalagayan pinansyal, ngunit hindi mo kamalungkot si Lena dahil nakakatulong siya sa mga tao sa tunay na paraan na tulad ng pagtulong sa pagbuo ng mga nasirang bahay, paglilinis ng mga imbonal o paghahanap ng nawawalang pusa. Sa pagtatapos ng araw ay kumita lamang sila ng 100 coins na halos sapat lamang para sa 3 pizza. Kahit mababa ang bayad ay mas masaya si Lena ngayon dahil napasaya niya ang mga tao, si Light naman ay nag-e-enjoy ng higit pa kaysa dati. Samantala sa katedral ng Holy Sister at sinabi niya sa kanyang assistant na balak niyang bigyan ng isang tunay na trabaho ang bagong grupo ni Lena. Ngunit ang trabaho nito ay isang S-rank mission na isa sa mga pinakamahirap na misyon na maaaring gawin at maaaring lihim niyang inaasam na mapahamak si Light sa proseso.